mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Ako nga pala si Eric, 20 years old. Gaya ng marami, isa ako sa mga pinatigil ng tadhana. Biktima din kasi kami ng kahirapan, kaya pansamantalang nahinto ako sa pag-aaral. Masakit man, pero kailangan tanggapin. At dahil bakante ang oras ko at ayaw kong mapulok sa syudad, naisipan kong lumuwas muna ng probinsya. Doon, pansamantalang tumira sa bunsong kapatid ni Mama, kay Tito Michael. Bata pa lang ako ay napakalapit na ng loob ko kay Tito. Siya kasi yung tipo ng tito na laging masasandigan at laging nandyan sa tabi ko. 7 taon na ang nakalilipas simula nang pumanaw ang kanyang asawang si Tita Lorena. At mula noon, mag-isa na lamang siyang naninirahan sa kanilang malaking bahay. Dahil hindi sila nabiyayaan ng anak, wala na siyang naging kasama pa sa buhay. Kaya naman, sinisikap kong punan ang katahimigang iyon sa pamamagitan ng pagdamay sa kanya. Nang magpaalam ako na doon muna tutuloy, hindi siya nag-atubili. Mabilis siyang pumaya. Sabi niya pa, "Masaya ako, Eric. Sa wakas, may makakasama na ako rito." Sa pagpunta ko roon, ang tanging hanap ko lang ay kapayapaan at sariwang hangin. Gusto ko lang makalimot sa bigat ng buhay sa Maynila. Pero ang hindi ko alam, sa pagpasok ko sa pintuan ng bahay ni Tito Michael, may isang bagay na unti-unting magbabago. Isang bagay na hindi ko inaasahan at maaaring maging simula ng isang kwentong hindi ko malilimutan. Pagbaba ko ng bus, sinalubong ako ng amoy ng tuyong damo at sariwang hangin, malayo sa usok ng Maynila. Pagdating ko sa malaking bahay ni Tito Michael, nandoon siya sa terrace, naghihintay. Isang matikas na lalaki na sa edad 43. Kahit 7 taon na ang nakalipas simula nang mawala si tita, parang hindi siya tumatanda. "Oh, Eric, salamat at napadalaw ka. Ang laki mo na ya. Binatang-binata ka na talaga." Bungad niya habang tinatapik ang balikat ko. Ramdam ko ang higpit ng yakap niya. Yakap ng isang tito na matagal nang nangulila sa kasama. Pumasok kami sa loob. Napakalinis ng bahay. Bawat gamit ay nasa ayos. Pero sa likod ng kaayosang iyon ay ang tila nakabibinging katahimikan sa bawat sulok. Dahil doon, buong akala ko talaga ay nag-iisa pa rin si Tito Michael. Sa mga huling balita kasi namin, wala naman siyang nababanggit na may bago na siyang kasama sa buhay o nagpapatibok ng puso niya. Habang magkausap naman kami nito sa sala, ay tila gumaan ang pakiramdam ko. Doon ko na ilabas ang lahat ng bigat na kinikimkim ko sa Maynila. Ang pagod sa pakikipagsapalaran, ang hirap ng buhay estudyante, at ang matinding panghihinayang na kailangan kong huminto sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng pera. Nakikinig lang naman siya sa akin. Seryoso ang kanyang mga mata. Tila ba sa bawat salitang binibitawan ko, ramdam niya ang lalim ng hugot ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kalinga na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, nabunyag ang isang katotohanang hindi ko inaasahan. May nobya na pala si Tito Michael. Sa gabing yon, hindi ko maipaliwanag kung bakit sa halip na matuwa para sa kanya,
ay tila may kung anong kaba at kakaibang ligalig ang gumulo sa isipan ko. Habang nagpapalitan kami ng kwento, biglang may kumatok sa pinto. Nang bumukas ito, inuluwa niyon ang isang magandang babae. Si Sheila. Siya pala ang kasintahan ni Tito Michael. Hamak na mas bata siya sa kanya. Marahil ay nasa 30 anyos pa lamang. At mababakas sa kanya ang angking ganda ng isang dalaga. Michael, pasensya na at ngayon lang ako nakauwi. O, sino tong gwapong binata na kasalo mo? Nakangiting tanong ni Sheila habang lumalapit kay Tito at tumahalik sa pisngi nito. Ipanakilala ko ni Tito. Siya nga pala, si Eric, Sheila. Pamangking ko. Dito muna siya sa atin. Pilit akong ngumiti at bumati. Ngunit sa kapila ng aking mga labi, ay may kung anong kumurot sa aking dibdib. Pinanood ko kung paano alagaan ni Sheila si Tito Michael. Ang bawat malambing niyang kilos at ang paraan ng pagtingin ni Tito sa kanya na tila ba siya ang sentro ng mundo nito. Sa totoo lang, dapat ay masaya ako. 7 taong nag-isa si Tito at karapat-dapat lang siyang lumigaya. Pero habang nakamasid ako sa kanilang dalawa, hindi ko maipaliwanag ang namumuong selos at inggit sa aking puso. Kaya sa halip na gumaan ang loob ko dahil may kasama na si Tito Michael sa bahay, tila mas naging mabigat at maalinsangan ang simoy ng gabi. Doon ko tuloy na pagtanto na ang pag-uwi ko sa probinsya ay hindi lang pala isang simpleng pagtakas sa hirap ng pag-aaral. Mukhang may mas matinding pagsubok pa akong haharapin rito. Isang laban na maglalagay sa akin sa gitna ng 2 taong pinakamahalaga sa buhay ni Tito Michael. Hindi nagtagal ay nagyaya na silang kumain. Ngunit bawat subo ko ay tila may humaharang sa aking lalamunan. Tahimik ko lang na pinagmamasdan ang bawat maliit na galaw nila. Ang pag-abot ni Sheila ng tubig kay Tito, ang mahinang pagtapik ni Tito sa kanyang balikat. At higit sa lahat ay ang mga ngiting tanging silang dalawa lamang ang tila nakakaunawa. Sa bawat sandaling yon, lalong sumisikip ang dibdib ko. Pakiramdam ko ay unti-unti akong lumiliit sa loob ng sarili nilang tahanan. Para akong isang dayuhan na nakapanonood ng isang pelikulang hindi naman ako kabilang sa mga bida. Gayunpaman, sa kabila ng lumbay na ito, may bahagi sa akin na nagagalak para kay Tito. Dahil sa wakas, matapos ang napakahabang panahon ng pangungulila niya, ay mayroon na siyang makakasama at katuwang sa buhay. Pagkatapos ng hapunan, pinagpahinga na ako ni Tito sa aking silid. Habang nakahiga at nakatitig sa kisame, tanging ang mahinang tawanan nila mula sa sala at ang huni ng mga kuliglig sa labas ang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Nung una ay naninibago pa ako. Ang bawat halakak nila ay parang paalala na may sarili na silang mundo. Pero alam ko, sa paglipas ng mga araw, masasanay din ako sa ganitong kapaligiran. Lalo na sa bagong kabanata ng buhay ni Tito na hindi na lang ako ang bida. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Sinusubukang lunurin ang ingay ng kanilang saya sa pamamagitan ng malalim na paghinga. Sa gitna ng dilim, pumasok sa isip ko si Tita Lorena. Naalala ko kung paano kami dati rito. Ang dati punong-puno ng alaala naming tatlo, ngayon ay unti-unti nang napapalitan ng bagong tinig. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Masaya ko para kay Tito. Totoong-totoo yon. Pero hindi ko maikakaila ang munting kirot sa aking puso. Ang
takot na baka sa pagdating ni Sheila, tuluyan ng maglaho ang puwang na dati-rati ako lang ang nagpupuno. Hanggang sa kinabukasan, pagmulat ng aking mga mata ay wala na si Tito Michael sa bahay. Ayon kay Sheila, madaling araw pa lamang ay umaalis na ito dahil may tinatapos na trabaho sa kabilang bayan. Isang mahusay na karpintero si Tito. Sa katunayan, kilala siya sa aming lalawigan dahil sa pulido at matibay niyang paggawa ng mga bahay. Kaya naman hindi na ako nagtataka kung bakit laging puno ang kanyang kalendaryo at marami ang nag-uunahang makuha ang kanyang serbisyo. Naiwan kaming dalawa ni Sheila sa hapagkainan. Ang tanging ingay na naririnig ko ay ang pagtama ng kutsara sa plato at ang pagsipsip ko ng mainit na kape. "Kumain ka pa?" Tipid na wika ni Sheila habang iniaabot ang platito ng pandesal. Namangulang ako bilang tugon. Pilit na hinahanap ang tamang salita para basagin ang nakabibinging katahimikan. Sa bawat sulyap ko sa kanya, hindi ko maiwasang itanong sa aking sarili kung bakit sa dinami-rami ng babae ay sa kanya pa nagkagusto si Tito Michael. Kung titingnan mo kasi siya ng maigi, para siyang hindi nababagay sa loob ng isang tahimik na tahanan sa probinsya. Base kasi sa kanyang bawat kilos at sa aurang kanyang ibinibigay, tila hindi siya nalalayo sa mga babaeng nakikita ko sa mga bar doon sa Maynila. Bata pa si Sheila. Sexy at makinis ang balat. Palaging ayos na ayos ang kanyang sarili. Mga katangiang malayong malayo sa simpleng ganda ng mga kababaihan dito sa probinsya. Kaya naman hindi ko mapigilang mapaisip. Paano at saan kaya sila nagkakilala ni Tito? Sapagkat sa pagkakaalam ko, malayong malayo ang kanyang imahe sa mga tipong babae na nagugustuhan ni Tito Michael. Para silang dalawang magkaibang mundo na pilit pinagsama. At habang tinitingnan ko siya, mas lalong lumalalim ang hinala ko na may hindi sinasabi sa akin ang aking tito. "Kumusta nga pala ang tulog mo, Eric?" Manlumanay niyang tanong. Sandaling natigilan ako sa kanyang pagbasag sa katahimikan. Ipinaling ko ang aking tingin sa kanya at pilit na naghanap ng anumang bakas ng pagkukunwari sa kanyang mukha. "Ayos naman," tipid kong sagot habang dahang-dahang inilalapag ang tasa ng kape. "Medyo naninibago lang sa lamig ng probinsya." Hindi siya agad sumagot. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagpupunas ng mesa. Ngunit ang bawat galaw niya ay tila kalkulado. Suwabe, puno ng kumpiyansa, at walang bahid ng pagmamadali. "Masasanay ka rin," muli niyang wika. Ang kanyang tinig ay may kakaibang pahiwatig na hindi ko agad matukoy. Tila isang babalang nakabalot sa payo. "Ganyan din ako nung una. Akala ko nga, hindi ko kakayanin ng katahimikan dito. Pero kung minsan, ang katahimikan pala ang kailangan mo para makapag-isip kung ano ang susunod mong dapat gawin." Dahil sa mga sinabi niyang yon, doon ko nakumpirmang galing din pala siya sa Maynila. Ikwento niya na nagtatrabaho siya sa isang bar doon bago siya napadpad sa probinsya. Doon din niya unang nakilala si Tito Michael. Isang pagkikita sa gitna ng mausok at magulong lungsod na naging dahilan kung bakit siya narito ngayon, sa gitna ng katahimikang tila may itinatagong unos. Ngayon, malinaw na sa akin kung bakit gano'n na lamang ang kanyang aura. Taglay niya ang bakas ng lunsod na hindi kayang burahin ng payak na pamumuhay sa baryo.
Ang kanyang pananamit, ang bawat kumpas ng kanyang kamay, at ang paraan ng kanyang pag-asta ay bakas ng isang babaeng hinubog ng bilis at tindi ng buhay sa Maynila. Puno ng kumpiyansa, laging alerto, at tila laging may itinatagong alas. Gayunpaman, habang kausap ko si Sheila, napansin kong magaan pala itong kausap. Mayroon kasi siyang katangian na para bang may magnetismo. Isang uri ng karisma na dahang-dahang gumigiba sa mga pader na itinayo ko sa aking paligid. Ang kanyang mga tawa ay hindi pilit. At ang paraan ng kanyang pakikinig ay nagpaparamdam sa akin na bawat sandaling binibitawan ko ay mahalaga. Sa gitna ng aming pagkukwentuhan, may mga sandaling nagtatama ang aming mga paningin ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Sa bawat ngiti niya, tila ba unti-unting nalulusaw ang kaba at hinalang naramdaman ko kanina. Para kaming dalawang estrangherong itinapon sa gitna ng kawalan. Ngunit sa halip na matakot, ay tila nakatagpo ako ng kanlungan sa isa't isa. Simula noon, ay naging mabilis ang pagkakalapit ng loob namin ni Sheila. Habang nanunuluyan naman ako sa kanila, ay naisipan kong sumama muna sa trabaho ni Tito Michael. Upang kahit papaano, ay hindi ako maging pabigat sa kanilang tahanan. Bukod doon, ay makakaipon pa ako para sa pag-aaral ko. Kaya naman, nang magpaalam ako kay Tito, ay pumayag ito. At unti-unti akong tinuruan ng mga gawaing kaya kong gampanan. Noong una, ay talagang nahirapan ako. Sapagkat hindi sanay ang aking katawan sa ganong kabibigat na gawain. At madalas ay tila bibigay na ang aking mga kalamnan. Pero sa tuwing masisilayan ko ang ngiti ni Sheila na tila naghihintay sa aming pagbabalik, biglang naglalaho ang lahat ng aking pagod. Ang bawat sulyap niya ay nagsisilbing lakas na nagtutulak sa akin na magpatuloy. At doon ko tuloy na pagtanto kung bakit nagustuhan ito ni Tito. Hindi lang kasi siya basta maganda, kundi mayroon din siyang taglay na init at liwanag na kayang magpaamo kahit sa pinakamabigat na araw. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw at patuloy pa rin ang pagsama ko kay Tito Michael sa kanyang trabaho. Habang tumatagal, unti-unti na akong nasasanay sa mabibigat na gawain at marami na rin akong natututunan na dati ay hindi ko akalaing kakayanin ko. Dahil sa karanasang ito, nagsimulang magbago ang takbo ng aking isipan. Nagkaroon ako ng matinding interes sa larangang ito, kaya't naisip ko na kung sakaling mabibigyan muli ako ng pagkakataong makapag-aral, nais kong kumuha ng kursong engineering o architecture. Ang bawat pundasyong aming itinatayo at ang bawat sukat na aming tinitiyak ay tila nagbubukas ng pinto sa isang pangarap na noon ay hindi ko pabatid. Sa gitna ng pagod at pawis, natagpuan ko ang isang layuning nais kong pagsumikapan sa hinaharap. Isang gabi, pagkatapos ng isang nakakapagod, ngunit produktibong araw sa trabaho, nagkayayaan kaming mag-inuman ni Tito Michael. Dahil wala naman kaming pasok kinabukasan, minarapat naming mag-relax ng kaunti sa ilalim ng maliwanag na buwan. Nandun din si Sheila, na siyang naghahanda ng aming pulutan at paminsan-minsan ay sumasabay sa aming tagay. Habang tumatagal ang gabi, unti-unting bumibigat ang dila ni Tito Michael sa pagkwento ng kanyang mga karanasan, hanggang sa dinalaw na siya ng antok at naunang magpahinga. Naiwan naman kaming dalawa ni Sheila sa mesa, pinalot ng malamig na simoy ng hangin at ng katahimikang hindi na nakakailang.
kundi nakakaakit. At dala na rin ng pananabik sa aking mga bagong natutunan, ibinahagi ko sa kanya ang plano kong mag-aral ng engineering o kaya naman architecture. "Nako, bagay sa'yo yon, Eric," nakangiti niyang sabi, habang ang kanyang mga mata ay tila nagniningning din gaya ng langit. "May talas ang iyong mga mata sa detalye at may tatag ang iyong mga kamay." Sa sandaling yon, ang paghanga ko sa kanyang tinig ay naging mitya ng isang damdaming hindi ko na kayang supilin. Dahil na rin sa impluwensya ng kaunting alak, naging mas matapang ang aming mga tinginan. Tila ba may mga salitang nais ko mawala na kanina pa namin kapwa itinatago. Ang bawat tawa niya ay tila musikang nagpapabilis sa tibok ng aking puso. "Kapag engineer ka na, huwag mo naman kaming kalilimutan ng tito mo, ha?" Biro niya habang iniaabot ang baso. Ngunit sa halip na bumitaw, nanatiling nakahawak ang kanyang mga daliri sa akin. Isang haplos na nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan ko. Ang mga mata niya ay tila nangungusap. Nagtatanong kung may puwang ba ang isang tulad niya sa mga plano at bahay na balang araw ay itatayo ko. Doon na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang mga salitang dati ay hanggang isip lang, unti-unti nang lumalabas. Sa gitna ng aming pag-uusap tungkol sa mga pangarap at takot, naramdaman ko ang paglapit ng kanyang mukha sa akin. Ang kuryenteng dati ay pahiwatig lang, ngayon ay isa ng naglalagablab na damdamin. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng gabi at sa ilalim ng malamlam na liwanag, ang distansya sa pagitan naming dalawa ay unti-unti nang naglalaho. Habang lumalalim na ang gabi at nagiging mas personal ang aming mga usapan ni Sheila, hindi ko na maikakaila ang kakaibang kuryenteng dumadaloy sa tuwing nagkakadampian ang aming mga balat. Sa sandaling yon, ang huling bakod ng pag-aalinlangan sa aking dibdib ay tuluyan ng gumuho. Ang init ng kanyang mga daliri na nakalapat sa aking kamay ay tila isang imbitasyon na hindi ko na kayang tanggihan. Hindi na ako nakasagot sa biro niya tungkol sa pagiging engineer. Sa halip, tinitigan ko siya ng malalim. Pilit binabasa ang bawat kislap sa kanyang mga mata sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan. "Oo naman, hindi ko kayo kalilimutan ni Tito Michael." Pabulong kong sagot. Ang boses ko ay bahagyang gumaralgal sa tindi ng emosyon. Hinawakan ko ang kanyang pisngi, at sa halip na umiwas, ay mas lalo pa siyang sumandal sa aking palad. Ang aming mga hininga ay nagsimulang magtagpo. Nagahalo sa lamig ng hangin ng probinsya. Sa isang iglap, ang tensyong kanina pa namumuo ay sumabog. Ang aming mga labi ay nagtago sa isang halik na puno ng pananabik, pag-amin at pangako. Dahil sa bugso ng damdamin at sa init na dulot ng alak at pag-ibig, hindi na namin namalayan ang paligid. Ang bawat haplos ay nagiging mas mapangahas, at ang bawat pulong ay nagiging mas malalim. Sa pagitan ng aming mga hininga, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang dating magaan na asaran ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan na punong-puno ng pagnanasa. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Dahan-dahan kong inilapit ang aking mukha sa kanya hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang balat. Sa unang dampi ng aming mga labi, tila may kung anong kuryenteng gumising sa bawat hibla ng aking pagkatao. Isang halik na nagsimula sa pag-aalinlangan, ngunit mabilis na nauwi sa isang nag-aalab na pag-amin. Iniwan namin ang mesa at ang mga basong wala ng laman. Sa
loob ng aking silid na nababalot ng dilim at tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay anyo, doon namin hinayaan ang aming mga sarili na malunod sa bugso ng damdamin. Ang bawat taplos niya sa aking likod at ang bawat bulong ng aking pangalan ay tila mga pangakong hindi na kailangang bigkasin pa. Kahit pa nasa kabilang silid lamang si Tito Michael, ay hindi na namin yon alintana. Dahil sa sandaling iyon, ang mahalaga lamang ay ang init ng aming nararamdaman, habang ang bawat pintig ng aming mga puso ay sumasabay sa iisang ritmo. Hanggang sa, nung gabing iyon, ay may mangyari na sa amin ni Sheila. Nagising ako kinaumagahan na may kasamang kakaibang kaba at saya. Ang liwanag ng araw na tumatago sa bintana ay tila nagpapaalala na ang lahat ng nangyari kagabi ay hindi isang panaginip. Paglabas ko ng kwarto, naamoy ko ang barako at ang pritong bawang. Isang normal na umaga sa bahay ni Tito Michael. Ngunit para sa akin, nagbago na ang lahat. Simula noon, naramdaman ko na ang unti-unting paglayo ni Sheila, lalo na kapag kaharap namin si Tito Michael. Ang mga lihim ng ngiti ay napalitan ng pilit na pag-iwas. Nagsubukan ko siyang kausapin tungkol sa nangyari, nakiusap siyang ibaon na lamang sa limot ang lahat. Ayaw daw kasi niyang magalit si Tito Michael sa kanya. Doon ko natanggap ang pinakamasakit na katotohanan, na ang babaeng lihim ko nang minamahal ay inaming mahal na mahal niya si Tito. At sa kabila ng lahat, hindi daw niya kaya itong mawala sa kanya. Kaya dahil doon, nagpasya akong bumalik na lang sa amin. Batid kong habang nananatili ako sa ilalim ng iisang bubong, mas lalo lang lalalim ang sugat at ang nararamdaman ko para kay Sheila. Ayaw kong maging mitya ng pagkakasira ng kanilang ugnayan. Kaya mas pinili ko ang lumayo. Ibaon ang sakit ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi naging akin. Hanggang sa dumating ang araw ng aking pag-alis. Habang hinihintay ko ang aking sasakyan, lumabas si Sheila sa beranda. Walang Tito Michael na nakamasid. Ngunit ang pader sa pagitan naming dalawa ay mas mataas na kaysa dati. "Mag-iingat ka, Eric," sabi niya. Ang tinig ay bahagyang nanginginig. Tumangulang ako, pilit na ngumiti. "Sana ay maging masaya kayo ni Tito. Yun lang ang tanging hiling ko." Habang unti-unting lumalayo ang sasakyan, tiningnan ko sa huling pagkakataon ang bahay na naging saksi sa aking panandaliang pangarap. Nakita ko si Sheila na nakatayo pa rin doon, hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang siya sa aking paningin. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Bawat alaala ng kanyang lihim na ngiti ay tila tinik na bumabaon sa aking dibdib. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan kong ang tunay na pagmamahal ay hindi laging nangangahulugan ng pagmamay-ari. Minsan, ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig ay ang kakayahang lumakad palayo upang hayaan ang taong mahal mo na mahanap ang kaligayahang hindi mo kayang ibigay. Ngayon, itinatayo ko ang aking mga pangarap. Hindi na para sa aming dalawa, kundi para sa sarili ko. Baon ko ang aral na ang bawat pagkakamali at sakit ay bahagi ng paglago. Malayo man ako, alam kong sa isang sulok ng aking puso, mananatili ang alaala ng isang kusina, isang lihim ng ngiti at ang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal ng tapat, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili kong kaligayahan.